kabaong? Nandito tayo ngayon sa Santo Tomas, Pampanga kung saan mayroong halos 100 na casket manufacturers sa isang barangay. So paano nga ba gumagawa ng isang buong kabaong? Ano yung proseso nito? Tara, alamin natin. Kilala ang probinsya ng Pampanga sa masasarap nilang putahe, ngunit isa na rin sa pagkakakilanlan dito ay ang paggawa ng mga ataul. Tinaguri ang Casket Capital of the Philippines ang bayan ng Santo Tomas, Pampanga, partikular na ang barangay ng San Vicente kung saan higit na 60% ng mga residente rito ay ginagawang kabuhayan ng paggawa ng mga kabaong. Nagsimula ang larangan ng paggawa ng kabaong dito sa San Vicente noon pang dekada 70 o 1970s. Nasa 70 hanggang 80% ng produksyon ng ataol sa bansa ang nanggagaling sa bayan na ito. So, paano nga ba ginagawa ang mga ito? Tumungo kami ng aking grupo sa San Vicente, Pampanga upang alamin ang proseso ng paggawa ng mga kabaong. At isa sa aming mga napuntahang pagawaan ay ang Magat Funeral Services and Casket Making. Dito, nakilala namin ang may-ari na si Sir Natnat Magat at si Kuya Ivan na 6 na taon nang nagtatrabaho rito at isa sa mga nag-aayos sa kanilang negosyo. Sinamahan kami ni Kuya Ivan sa kanilang shop kung saan niya inisa-isa ang mga proseso kung paano bumuo ng ataul. Iba-iba ang mga materyales na ginagamit para sa paggawa ng kabaong. Pwedeng kahoy at pwede rin namang metal. Dito sa Magat Casket Making, metal o yero ang kanilang ginagamit upang bumuo ng kanilang produkto. Yung like tinatawag nilang BI, black iron yon, like bender. Yung itutupi nila, yung ganito, para magkaka-shape siya. Ang una nilang gagawin ay susukatin at puputulin ng mga yero at pagdidikit-dikitin gamit ang pag-welding. Sumunod ay mamasilyahan nila ang kabaong upang matapalan at mapakintab ito. Matapos itong masilyahan ay dinadala nila ito sa painting room kung saan ito inuumpisahang pinturahan ayon sa kulay na nais ng kanilang customer. Like iba-ibang kulay katulad niyan. Ganun yung process. Ang paggawa nila ng kabaong sa araw-araw ay nakadepende sa bilang ng mga order sa kanila ng iba't ibang punerarya, kaya naman wala silang tiyak na bilang ng ginagawa sa isang araw. Minsan, may mabilis naman, like iba, may definition kasi yung casket, like iba-iba sila, like this, it's parang like sunglass lang siya. Hindi sila pare-pares ng bilis ng pagkagawa. So, nakadepende siya dun sa type. Sa unit nila. Maaari ring magpa-customize ng kabaong sa kanila gaya ng kulay, LED lights o kaya naman ay ang Sleeping Beauty coffin kung saan salamin ang gilid ng ataul. Pagkatapos pinturahan ng kabaong ay didisenyahan na ito. Dito na naglalagay ng mga ilaw at damit para sa kabaong at muling lalagyan ng pampakintab bago ito ibalot upang hindi magasgasan kapag i-deliver sa kanilang customer. Sunod naming pinuntahan ang isa pang factory ng kabaong na kalapit lamang ng kina Sir Magat. Dito natagpuan naman namin ang Kevin G. Wood and Metal Casket kung saan sila ay nagmamanufacture ng parehas na klase ng kabaong, gawa sa kahoy at sa metal. Kagaya ng paggawa sa metal na kabaong, nag-uumpisa rin sa pagsusukat kapag kahoy naman ang gamit. Dito ay tatabasin at pakikinisin ito bago pagdikitin gamit ang pako at saka pa lamang ito mamasilyahan. Mayroon ding painting room kung saan gumagamit ng spray can o spray paint upang pinturahan ng kabaong saka ito dadalhin sa kabilang parte ng factory kung saan ito lalagyan ng gloss upang kumintab at didisenyahan ng mga tela at papel. Maraming klase rin ng kabaong ang makikita rito at maaari ring magpa-customize. Nalaman din namin na ang kadalasang sukat ng isang kabaong ay nasa 170 hanggang 190 centimeters. Ngunit, may ilang nasa 70 hanggang 100 centimeters lamang.
Opo, ito ay mga ataol para sa mga maagang kinuha ng Panginoon. Nabanggit sa amin ng may-ari na ang maliliit na ataol na ito ay ibinibigay nila ng libre dahil paniniwala raw na swerte ito, kung kaya't karamihan ng mga puneraryang makikita ay mayroon nito at maaaring libre rin kapag binili. Kasi usually yan pang ano namin pag giveaway namin kasi yung mga puninarya din naman pagka once na mag-service sila ng mga pambata hindi naman din nila pinapabayad. Kasi kumbaga pampaswerte. Sabi nila pampaswerte. Ay, paniniwala po ko lang Tinatapos ang gano'n. proseso ng paggawa sa paglalagay ng dyaryo o papel sa loob ng ataol upang magsilbing kama o higaan. Saka ito tatakpan at ibabalat ng plastic o cling wrap upang sa muli ay hindi magasgasan. Matapos ito ay maaari nang i-deliver ang produkto sa customer. Higit na nakamamanghanga namang makita na ang huli nating higaan, ang ating kasama sa kamatayan, ay ang para sa iba mapagkukunan ng pangkabuhayan. Tuwing undas, libu-libong mga Pilipino ang bumibisita sa sementeryo para alalahanin ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero bago pa man maghanda ng mga kandila at bulaklak, isa sa mga unang inaalagaan ng mga pamilya ay ang lapida, ang permanenteng tanda ng isang buhay. Dito sa Immaculate Concepcion Memorial Chapel sa Guyong Norzagaray, Bulacan, nananatiling buhay ang tradisyonal na paggawa ng lapida. Sa kabila ng pag-usbong ng digital printing at makinarya, may mga kamay pa ring kumakapit sa pait at kahoy, kasama na ang walang sawang tiyaga sa paggawa nito. Isa sa mga gumagawa rito ay si Kuya Joel Zaragoza. Si Kuya Joel ay may 30 taon ng karanasan sa paggawa ng lapida. Sa tagal ng panahon sa ganitong hanap buhay, kabisado na niya ang proseso, mula sa pag-layout ng pangalan hanggang sa mismong pag-ukit nito sa marmol. Ang ginagamit nilang material ay marmol na mula pa sa Romblon. Pagdating dito, nakasukat na ang bawat piraso ayon sa laki ng paggagawa nito. Unang sinusulat ang pangalan, petsa ng kapanganakan at kamatayan gamit ang lapis at ruler bilang gabay. Kapag ayos na ang layout, saka palang inuumpisahan ang pag-ukit gamit ang pait at kahoy. Sa isang lapida, karaniwang kalahating araw ang kailangan para matapos ng maayos. Kapag tuloy-tuloy ang trabaho at walang aberya, umaabot ng 2 hanggang 3 piraso ang natatapos ni Kuya Joel sa isang araw. Hindi biro ang prosesong ito dahil kapag naukit na sa bato at nagkamali sa letra o petsa, wala nang paraan para maitama ito. Kailangan ng palitan at magsimula muli sa panibagong marmol. Kaya mahalaga ang eksaktong sukat, tamang bilang ng letra at kontrol sa lalim ng bawat ukit upang hindi masayang ang materyales, oras at pagod na dinadanas nila. Habang umuunlad ang panahon, kasabay ding nagbabago ang industriya ng paggawa ng lapida. Mas dumarami na ngayon ang gumagamit ng makina at digital printing dahil mas mabilis ang proseso, mas eksakto ang letra at sukat at mas madaling ulitin kapag nagkakamali. Pero sa kabila ng modernong paraan, nananatili pa rin ang mga gaya ni Kuya Joel. Hindi laban sa teknolohiya ang ginagawa nila. Na pa rin ang gawa namin kay mano-mano yan eh. Kundi pagpapatuloy ng isang kabuhayan na matagal ng bahagi ng kanilang pamumuhay. Bago pa man mabura ang mga pangalan sa bato, may mga gumagawa na rito na tinitiyak na mananatiling malinaw ang kanilang mga alaala. Sa pagitan ng tradisyon at teknolohiya, naroon pa rin ang puso ng mga Pilipinong marunong gumalang at mag-alala sa mga taong pumanaw na. Hindi lang lapida ang nauukit nila.
kundi mga alaala na mananatiling buhay sa mga taong umaalala.